Hi guys, today magkakaroon tayo ng shoe review ng X-Step Rebound. Sobrang mura nito guys, no? Pero wag nyo itong i-disregard kasi dapat nyo siyang matry, dapat nyo i-consider na gamitin. Huwag kayong mag-alala, i-explain ko kung bakit. Kaya samahan nyo na ako sa review na to. Start na tayo, let's go! Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, mga ganitong content naman yung hilig mo, mga shoe review, mga fitness-related videos, mag-subscribe ka na. I-click mo na rin bell icon para lagi ka updated sa mga next videos ko. X-Step Rebound, medyo matagal na to. Palagi na itong nare-requestan kasi nga very affordable. Pero yung performance, nagulat ako. No? Ito na lang ang masasabi ko, wag nyo kaagad i-judge yung sapatos sa presyo niya. Kaya nga medyo late ko na to na-review kasi parang hindi ko siya kino-consider bilhin kasi parang napaka-cheap, parang hindi naman maganda yung technology, wala naman ako nakitang kakaiba. Pero dahil nga maporma naman siya, okay yung color combination nito, no? So, sabi ko, dahil affordable naman, sige na nga, bili na lang ako ng isa. Pero bakit parang galit ka? Pero bakit kasalanan ko? Parang kasalanan ko. Pero yun guys, natuwa ako, hindi ako dahil... So yun... Natuwa talaga ako kasi hindi ako nagsisi kasi worth it naman po talaga to. No? Pinag-usapan natin yung itsura, punta tayo sa aesthetic and material. Bakit ko nasabi yan? Basic na basic po. Mid-cut po. No? Mid-cut na sapatos. Very mobile yung paa mo dito. Gumamit ito ng textile uppers na may mga synthetic leather po na mga touches, no? Dito sa likod, no? Parang ano nga parang yung synthetic leather niya, shiny, no? Glossy, infusing. May TPU plate po siya dito. And guys, gumamit po ito ng full length na feather foam. Ito yung foam na ginagamit naman talaga nila sa kanilang mga budget shoes. Pero nga guys, di ba sinabi ko pa ulit-ulit, yung feather foam, kahit nga EVA foam lang, yung pinaka-basic, yung pinaka-mura, pinaka-chipipay na foam ng X-Step, talagang, sulit Talagang nagugulat ako sa performance, no? Perfect. And yung shape niya, gusto ko yung shape niya. Actually, maporma yung colorway na to. May tatlong colorway by the way guys, kaso lang yung dalawa parang hindi ko masyadong gusto. Actually, ito lang yung panalo na colorway talaga. So dahil dyan guys, basic, plain and simple, no BS na sapatos, na talaga namang sulit. Actually, sa ganitong presyo, pag sa US brand, tsinelas nga lang, no? So, okay naman, hindi naman kasi siya mukhang chipipay, okay yung silhouette niya. Pogi. Actually, pogi ito, kaya ako nga siya binili on the first place, no? Mabibigyan ko pa rin siya ng mataas. So, bibigyan ko siya ng 8.5 out of 10 sa aesthetic and material. Next, punta na tayo sa traction outsole. Dito, for me, ito yung kanyang pinaka-shining moment. Shining moment. Hindi, wow. Selling point niya. Gumamit po ito ng solid rubber outsole na mayroong mga herringbone pattern sa gilid pero may circular pattern sa gitna, no? So yun ang galing. Actually, yung pattern na ganito kasi talaga namang bread and butter na yan. Talaga namang, kumbaga, subok na ang herringbone pattern na makapit. And stop on a dime po ito. Pwede pa rin siya kahit outdoor, no? Hard enough na pwede pa rin outdoor. Guys, hindi ko sinabing great, pwede pa rin. Okay. Guys, ang hindi kagandahan sa shoes na sobrang ganda outdoor, na sobrang tigas, is pag in-indoor mo madulas. Ito kasi, in-indoor ko siya, napakaganda. Wow! Nagulat po ako sa mga stops nito, panalo po talaga. Squeaky rin po to no? So, hindi rin po siya masyadong nag-a-attract ng dust. Galing, no? Ang lalaki ng grooves kaya madaming surface area kaya talagang kumakapit. So,
10 out of 10 po talaga ibibigay ko sa traction outsole. Maganda yung traction niya, pero yung kanyang cushioning, medyo sakto lang, subpar. Puntahan na muna natin yung cushioning kasi pinag-usapan natin yun na subpar. Sakto lang. Yung impact protection, maganda. Hindi ko naramdaman yung tuhod ko, which is nagulat ako. No? Though, ine-expect ko naman ang feather foam talaga is maganda. By the way, feather foam siya kasi napakagaan na uri ng EVA foam ito guys, na feather foam. Okay naman yung impact protection, okay din yung bounce, responsive pa rin. Low to the ground, by the way guys, low to the ground to. Pump point guard na pump point guard talaga. Almost flat, almost minimalist na shoes. You will feel fast, you will feel quick. Very responsive po yung ride. Wala masyadong heel drop Sinabi ko naman na flat po siya. Hindi masyado yung bounce, wala masyadong kickback, wala masyadong energy return, no? Yun naman yung i-expect natin kasi feather foam lang naman to. Pero okay na rin nga. Nagulat na rin ako. Kumbaga, ito lang ine-expect ko, talagang ginulat ako nito. Grabe! No, nung nilaro ko siya. Kasi, seryosohang laro yun. Kumbaga, may nakalaro kaming dating pro player. So, medyo ginalingan ko rin. Trinay kong talunin. And, yes! Tinalo pa rin niya kami. Hindi kami nanalo kahit ilang beses. Pero satisfied ako sa performance nito sa cushioning. So, bibigyan ko pa rin siya ng mataas considering feather foam lang. Wala nang combination. Plain and simple, feather foam, EVA foam na magaan. Mataas na rin bibigay natin. 8.5 out of 10 pa rin po sa cushioning. Next, punta na tayo sa support. Okay pa rin. No? Sakto pa rin kasi dahil dito sa TPU na to. No? Dahil dito sa TPU plate na umaangat na naka-anchor sa leasing system. So, pag hinigpitan mo yung sintas mo, syempre magdi-dig in din yung TPU, mararamdaman mo yung lateral support. No? Nandito kasi sa gilid, so yung mga jab step, euro step mo, covered ka dyan, may lockdown po talaga. No? And yes, may infusing naman. So, maganda talaga yung lockdown dito sa side. Umangat din po yung, umaangat ng konti. Konti lang naman. Itong foam, nag-aakta sa sidewall. So, yun po yung kagandahan yan. May mga infusing din dito. So, kahit nga actually mag-toe drag ka ng konti, good to go ka. And i-add ko lang pala, no, dapat sa traction to, no. Yung outsole niya, umaangat din dito sa side, no. Ayan, no. Umaangat ng konti. Konti lang naman. No? Pero for me, parang okay na rin. Covered ka na rin yan kung parang mala Kyrie Irving ka na yung paa mo umaabot sa mga weird na angles na ganito, no? May kapit pa rin, hindi ka dudulas. Wala po siyang torsion plate, so wala siyang twisting support. And parang dito sa heel counter naman niya, parang nakukulangan ako, parang masyado malambot. No? Konti pa, no? Okay naman, pero gusto ko pa sana ng more. Very comfortable niya no? Napaka-comfortable, kaso lang gusto ko ng konting stiffness dito kasi nga, guys, pag very supportive yung heel counter, no, malelesen po talaga yung risk ng tapilok. Lalo na kung makapal-kapal din yung outrigger. Ito, meron naman pero hindi masyado, no? Parang hindi masyado rin yung outrigger niya. So dahil dyan, guys, safety and support, bibigyan ko po siya ng 8 out of 10 sa safety and support. Next, punta na tayo sa breathability. Yun, medyo bagsak po kasi very close po yung textile mesh nito, yung uppers niya. And dito sa likod, puro na synthetic. Meron din ditong infusing. More on talaga yung breathability, maaasahan mo lang dito na lang sa tang. Diyan ka na lang aasa, no? Pero okay pa rin naman. May konti namang lumalabas na heat dito sa uppers niya. Breathability, medyo mababa tayo. Bibigyan po natin siya ng 7.5 out of 10. Next sa comfort, isa pa to for me, no? Na parang, selling point. Anyway, ang X-Step talaga, laging parang pinaprioritize na yung comfort niya, no?
Unang-una sa kanyang Achilles pillow, no? Ang laki, oh, kapal. So sa Achilles, lambot-lambot na talaga. Ang sarap na nito sa loob. Well padded po all throughout. And dahil dito nga sa uppers na to, no, malambot eh. No, masarap sa loob. Sarap. Yung feather foam, step-in comfort. Actually, nagulat din ako, no? Usually, mga feather foam, medyo nasa stiff side siya. Pero yung feather foam na to, dito sa sapatos na to, parang medyo extra malambot siya. Medyo na extra pa. Ang galing! Ang galing! Mas malambot siya dun sa usual. Yun lang, no? Plus, guys, napakaraming forefoot flex nito. Tingnan mo naman. Napakalambot na sapatos kasi. Maraming compression, daming compression marks kasi nga nagdidig talaga yung foam, masarap yung step-in comfort, heel-to-toe transition, okay naman. Very light po, isa sa mga pinakamagagaan na X-Step shoes this year. Parang siya yung pinakamagaan pa lang so far sa mga natatry ko, no? And yung fit nito, guys, no, nako, Sarap. napakalupit, napakasarap ng fit talaga nito. So good and tasty? Lapat na lapat yung paa mo, may space, no? Meaning, okay pa rin siya sa wide foot, no? Pero yung daliri ko, hindi siya masyadong nakakagalaw. Alam mong supported ka, alam mong nandun pa rin yung lockdown. And dahil nga low to the ground siya, lapat na lapat, no? Pag mabagsak ako galing sa talon, may mga space pa para mag-spread yung mga daliri ko, which ay mga daliri ng paa ko. No, kasi ganun po yung tamang reaction ng paa natin pag bumabagsak. Dapat nag-spread ng konti para mag-grab sa floor and ma-absorb yung impact. So, wag natin i-limit yun. Wag tayo sa mga sapatos masyado na very narrow. True to size po, ang mga sabi ko. True to size. Talagang maganda na yung fitting nito. So, dahil dyan, guys, fit and comfort, 10 out of 10 na naman po siya sa fit and comfort. So last, guys, ito pala, dito talaga siya nag-shine. Kasi nasa price tag na po tayo, hindi na natin kailangan patagalin. 11 out of 10 po ito sa price tag kasi sobrang mura and ginulat niya ako. Hindi ko in-expect na ganito yung performance niya. Parang nasa 2,200 na lang siya. Minsan naging 1,900 pa. Depende sa voucher. Nako, guys, parang tsinelas na lang yung presyo nito. Ang galing! Ang galing! Kung kailangan mo lang ng second na sapatos, point guard ka, hindi mo kailangan very supportive, gusto mo na magaan, no? And maporma, no? Pogi, and kailangan mo kasi na budget ka, estudyante ka pa lang, wow, ang dami ng ano, ang dami ng istorya. Hindi, wow. Pero yun, guys, panalong-panalo to. Highly recommended. Kahit may pera ka pa, okay pa rin to eh. Kung kaya niya mag-outdoor, kaya niya rin mag-indoor. Very versatile na sapatos. Recommend ko po talaga. Huwag kayo mag-alala, maglalagay ako ng link dyan sa baba. Trusted seller po yan. Shopee, Lazada, X-Step po yan mismo. I-click nyo na po para matry nyo na. Pero kung naghahanap pa po kayo ng mga iba pang X-Step pang point guard na shoes, maglalagay po ako ng link dito. And yung bilog dito, pakipindot na rin po para makasubscribe po kaagad kayo para lagi updated sa mga next videos ko. Maraming po salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi. Lagi nyo rin po tatandaan to always drink your protein. Bye!